Isang magandang gabi sa atin lahat, mga minamahal na mga kapatid. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Let's pray po mga kapatid. Heavenly Father, anoint us tonight with the fresh anointing of wisdom and revelation so that we understand the deep things of the Holy Spirit. Let your words be revealed to us, Panginoon, as we believe and receive your words. The seed of faith is now in our heart, Panginoon. Nagbubunga na malaking panampalataya ang iyong salita. And Lord, you fill us with your life, with your eternal life. You will fill our hearts with the faith of God, Lord. Maraming salamat sa God kind of faith that dwells in our heart. Salamat po sa salvific faith na siya nagligtas sa amin. Salamat po sa fruit of faith na amin po tinanggap to become like Jesus. Salamat po Diyos. And Lord, touch the heart of your people and heal those who are sick. In the name of Jesus, sinabi mo, you sent your word and heal them. Ang salita mo nagpapagaling sa lahat ng mga may sakit at karamdaman. Thank you, Father God, for healing us. By your wounds, we are healed, Jesus. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Salamat sa ating laging awit from Pastor Luis Boy Baldomaro. Ikaw ang aking buhay. So, thank you, Pastor Boy Baldomaro, sa pagpapagamit ng awit, anointed song. Convert na po natin sa ating gadget sa Bible. Okay. Ating pong paksa ay the Lordship of Jesus, no? Ang pagkapanginoon ni Jesus. Maraming naniniwala si Jesus ay Panginoon, pero hindi naman ligtas. Kasi sa Bible, sinasabi, once you believe and receive Jesus as your Lord, you will be saved. Pero may mga tao, they were declaring that Jesus is their Lord, pero hindi naman ligtas, no? At paano naliligtas? Yan pag-uusapan natin. Pag-usapan po natin what kind of faith can save us. Anong klaseng pananampalataya makapagligtas sa atin? Kasi halos lahat naman ng tao nagsasabi nananampalataya, kahit yung mga killer, pusakal na magnanakaw, na yung mga ubod na sama na nakakulong ngayon sa Muntinlupa. Karamihan sa kanila, pag tinanong mo, ikaw ba ay nananampalataya kay Jesus? Sabihin nila, anong tingin mo sa akin? Hindi naniniwala. Baka gusto mong magkaroon ng gripo sa tagiliran mo. Halos majority ay sasabi, we believe in the Lord Jesus Christ. Minsan ay meron akong nagkatrabaho pa sa media, sa GMA, meron akong meet na isang Amanda Marga, naka-gown ng kulay orange, nag-lotus position pa doon sa lobby. Pinagtitingin na ng mga tao, ewan ko kung anong motibo niya, doon kadami-dami hindi pa sa sulok nag-lotus position. At doon pa sa upuan sa lobby na kitang-kita ng lahat ng mga pumapasok na tao. Bandang huli, nakita ko iba umakit doon sa kwarto namin, sa department namin. Mukhang ginagalugan yung itaas. At that time, maluwag pa. Lahat nakakapasok sa loob ng opisina. Kinausap ko siya. Sabi ko, tinanong ko siya kung, do you believe in the Lord Jesus Christ? Sabi niya, yes, I believe that Jesus is a true prophet of God, a good man. No, sabi ko, do you believe that Jesus Christ is God and Lord? Is Lord God? Oh, no, we believe that Jesus is just a man, a good prophet. Ay, nako. Diyan tayo magkaiba. Dahil salvation ay nandoon sa paniniwala na si Jesus ay Diyos at Panginoon. Okay. Kung hindi ka naniniwala siya ay Diyos at Panginoon, walang salvation sa iyong relihiyon. Kagaya nun, masyadong devoted, panatiko, paniwala na kanyang relihiyon ay tama, pero saan siya dadaputin bandang huli? Sa impyerno rin siya.
Kasi any kind of religion without the Lord Jesus Christ, doomed to hell. Only the Lord Jesus Christ can save us from eternal lake of fire. At tinalakay po natin yan last week doon sa paksa natin, bakit si Jesus lang ang tanging tagapagligtas, bakit si Jesus lang ang inilagay ng Diyos as a mediator between God and man. Simple ang sagot, because si Jesus, ang sinless man na inilagay ng Diyos, isinugo to become our Savior, to save the world, to pay the price of our sins, at siya rin ang ating mediator between God and man. Kung wala siya, walang makakalapit sa Diyos Ama, walang maliligtas without the Lord Jesus Christ. Siya ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Siya ay Diyos na nagkatawang tao 2,000 years ago. He is 100% God and 100% man. So, nandun ang kaligtasan. Hindi maililigtas ang tao ang kanyang sarili, kaya ang Diyos ang nagligtas. Sa legal na paraan. Ano ang legal na paraan? Kailangan tao ang magre-represent sa taong nagkasala at tao rin ang magliligtas. Ang qualification, that man, that Savior, para ma-qualified, he must be sinless human being. Saan ka naman nahanap ng sinless human being? Lahat nagkasala, sabi sa Bible. Romans 3:10 and Romans 3:23. Walang qualified. Yun nga ang sinasabi sa Biblia, walang qualified. Kaya, sino ang sinless? Walang ibang sinless kundi ang Diyos. So, Diyos lang ang qualified. The problem is, madi-disqualified kasi ang hinihingi na justice to save mankind is kailangan tagapagligtas ay tao. Man, a sinless man. Sino kaya yan? Diyos lang ang sinless, ang walang kasalanan. So, ang ginawa ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Siya mismo ang bumaba at naging tunay na tao. Hindi tao-tauhan. Tunay na tao. God became a man 2,000 years ago and His name is Jesus. At sa pamagitan ni Jesus, nabayaran niya ang kasalanan ng buong daigdig at lahat ng sasampalataya at lalapit sa Kanya ay maliligtas. Okay? So, yun yung tinalakay natin last week. Ngayon, ang tanong, ang pananampalataya, sabi sa Romans chapter 2, verse 8, ay siyang nagligtas sa atin. Faith in the Lord Jesus Christ. Yan ang nagligtas sa atin. Ngayon, ang tanong, anong klaseng pananampalataya ang nagliligtas? Basahin po natin nga ang James chapter 2 verse 18 and 20. Ang sabi dito sa verse 19, basahin mo natin ang verse 19. James chapter 2 verse 19. So, pag tinanong natin lahat ng tao, maging yung mga mamamatay tao at masamang tao sa mundo, majority sa kanila ay sasabihin, naniniwala sila kay Jesus. Pero ang tanong, sila ba ay ligtas? Meron ba silang salvation? Sila ba ay hindi na pupunta sa lake of fire? Hindi na ba sila hahatulan? At ang sagot ay hahatulan pa rin. Pero nananampalataya daw sila kay Jesus. Naniniwala daw sila kay Jesus. Sabi sa Bible, ang maniwala, manampalataya kay Jesus, maliligtas. So, anong klase pananampalataya ang sinasabi sa Ephesians chapter 2, verse 8, na by faith tayo naligtas. It is by the grace of God through faith. Yun ang sinabi sa Ephesians chapter 2, verse 8. Hindi na natin bubuksan to save time. So, pagka daw nanampalataya tayo kay Jesus, tayo daw ay maliligtas. Pero may sinabi si James, si Apostle James, sa James chapter 2 verse 19, na sabi ganito, you believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. Ang mga demonyo daw ay naniniwala rin at nanginginig pa nga. Pero ang punto dito ni Apostle James ay, ngayon, ang mga demonyo ba ligtas? Hindi sila ligtas. Pero sabi, naniniwala kay Jesus, nanginginig pa nga daw
ibang paniniwala yon. Tawagin ko faith of demons or demonic faith, no? That cannot save us. Sila man, ang mga demonyo, naniniwala, pero hindi sila ligtas. Bakit hindi sila ligtas? No? Anong klaseng faith? Anong klaseng pananampalataya meron sila? Basahin natin ngayon ang buong James chapter 18 hanggang 20. Sabi ni Apostle James, "But someone may well say, you have faith and I have works. Show me your faith without works, and I will show you my faith by my works." Sabi ni James, sinasabi mo, no, na ikay may pananampalataya, meron ka pananampalataya, at ako naman merong gawa. Meron ka pananampalataya, ako naman merong gawa. Ipakita mo nga sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa. At akin namang ipakikita sa iyo ang aking pananampalataya na may kasamang gawa. No? May kasamang good deeds or works. You believe that God is one. You do well. The demons also believe and shudder. But you are willing to acknowledge, you foolish person, that faith without work is useless. Ikaw na mangmang na tao, di mo ba alam, ang pananampalatayang walang kasamang gawa ay patay or walang kabuluhan. So, anong pananampalataya ang tinutukoy dito na makapagliligtas sa atin? No? Ang tinutukoy dito ay yung pananampalataya na merong kasamang mabuting gawa. Ano? Alam niyo kung ano itong mabuting gawa na tinutukoy dito? Or works, faith, plus works. No? Ang tinutukoy po dito ay yung bunga ng pananampalataya. Ano? Alam niyo si Martin Luther, no? Yung father ng Reformation. Ano? Alam niyo na hindi siya naniniwala dito sa sulat ni James, sa aklat ng James. Ayaw na ng Book of James. Kasi, nung binasa niya yan, ang posisyon ni James ay faith plus works will save us. Pinangahawakan niya yung sinabi ni Apostol Pablo na ang sabi sa Ephesians 2:8, ang nagligtas sa atin ay ang pananampalataya kay Jesus. And by that faith, it is by the grace of God that we've been saved through faith in Christ. So pinangahawakan niya yun na sabi pa sa Ephesians 2:8, not by works, hindi sa pamagitan ng mabubuting gawa, kaya tayo ay naligtas, kundi sa pananampalataya lamang kay Jesus. At dahil sa pananampalataya, ito ay by grace. Kung hindi by faith, it will not be by grace. No? Kaya ang kaligtasan, bigay lang sa atin sa kanila na nananampalataya. At hindi raw sa pamagitan ng mabubuting gawa, maliligtas tayo. Dahil paliwanag ko na po yan, mga nakaraang Bible study, ganito po ang posisyon ni Apostol Pablo. Akala ni Martin Luther, nag-aaway yung statement ni Paul at saka ni James. Ano? Kasi kay Paul, only faith can save us, not by good works. Kay James naman, faith plus good works. Hindi po nag-aaway yan. Liwanagin natin sa mabilis na paraan to save time. Ang kay Paul ay basic. No? Ang first step para tayo maligtas ay manampalataya sa Panginoong Hesus at sa kanyang tinapos sa krus. Ang sino man tao na sumampalata kay Jesus, at tinanggap siya to become His Lord, God the Savior, He will be saved by faith, not by doing good works. Ang kagaya po niya, yung kriminal sa tabi ni Jesus, nung mamamatay na siya, mamamatay na rin si Jesus, kaunti na lang natitirang panahon sa kanila. Inacknowledge siya si Jesus na Panginoon. No? Sa huling hininga ng kanyang buhay, isinuko niya ang buhay niya kay Jesus at sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot si Jesus, tinanggap ni Jesus, ngayon din kakasamahin kita sa paraiso. So kahit makasalanan yung taong at walang nagawang kabutihan sa buong buhay niya, nung siya'y sumampalata kay Jesus at tinanggap niya si Jesus na kanyang Panginoon, iniligtas siya ni Jesus.
So, wala pang nagagawang kabutihan yung taong niya, wala pang good works. Pero, the Lord saved him. Yan yung sinasabi ni Paul, na maliligtas sa tao by faith in the Lord Jesus Christ. No? Not by faith, tapos ay by good works. Magsusumikap na, trying hard ako, gagawa ako, magpapakabait ako, kasi baka ma-impyerno ako. No? Faith plus work, hindi po yun ang punto doon. Ang punto doon ay pananampalataya sa Panginoong Jesus. No? Kagaya ng ginawa nung kriminal, no? Mamamatay na siya, pero niligtas siya ng Panginoon. Ngayon, yun po yung basic, yung first step. Mabuti pa nga, minsan yung ganun yung maghihingalo na sa kasumampalataya, talagang 100% binigay niya ang buhay at kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus. No? Kasi, ang delikado po, yung tayo ay nanampalataya, naglingkod sa Panginoon ng 30 years, at the end of 30 years, saka nag-backslide, bumalik sa buhay makasalanan. No? Naku, yun ang delikado. Kasi ang Panginoon, titingnan niya yung present na kinalalagyan mo. Ano ka ngayon at present, nasaan ka? Ikaw ba'y tapat na naglilingkod sa akin? Nanatili ka bang faithful? Or ikaw ay bumalik sa dati mong buhay? Pag inabutan ng Diyos o ng kamatayan, yung tao yun at namatay, sa kalagayan na siya'y malamig at hindi naging tapat sa Panginoon, yung mga nakaraang panahon na pinagtapat niya, mababaliwala sapagkat ang titingnan ng Panginoon, yung present, yung pangkasalukuyang pananampalataya at katapatan mo sa Kanya. Kaya hatulan ng Diyos yung tao na yon na tumaliwas ang buhay, bumalik sa dating buhay makasalanan. Mas mabuti pa sana kung yung ilang araw na lang, tapos inabot silang kamatayan, siya ay nanampalataya sa Panginoon. Yung mga ganun, ligtas. Pero yung binigyan ka ng Diyos sa mahabang buhay, tapos bandang huli, tumalikod ka, hindi malulugod ang Panginoon. And God will judge you. At pwedeng mawala yung kaligtasan. Yun yung sinasabi doon. Bakit? Kasi once na tayo nanampalataya, no, at binigyan tayo ng Diyos na chance na mabuhay, titingnan niya yung katapatan ng ating pananampalataya. Kung nananatili tayong tapat na naglilingkod sa Kanya. Sapagkat ang real Bible faith that can save us is faith na nagbubunga. Yung pananampalataya na nagbubunga ng mabubuting gawa. No? So, yung kaligtasan natin, hindi dahil sa good works, kundi by faith in the Lord Jesus Christ. Pero yung real biblical faith na hinahanap ng Diyos ay yung matapos na ikay manampalataya, ikaw ay magbubunga. Ano? Yun ang hahanapin ng Diyos, yung fruit of your faith. Ano yung fruit of your faith? Ang tunay na biblical faith, laging merong kasamang pagsunod sa Panginoon. Ang real Bible faith that can save us, may kasamang pagbubunga. Ano yung bunga na yun na hahanapin sa atin ng Diyos once na tayo nanampalataya? Sapagkat ang tunay na biblical faith or salvific faith, faith na nagliligtas, ay yung merong pagbubunga. Merong bunga. Anong bunga yon? Christ-like character. Yung fruit na yon na sinasabi ay that's the Christ-likeness or Christ-like character. Kung totoo kang nanampalataya sa Panginoong Jesus, you will become like Him. Kung ang iyong ugali dati masama at masama kang tao, magiging mabait ka, magiging banal ka, at magiging kamukha ka ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi nanampalataya ka ng tunay. At ang iyong pananampalataya, that real Bible faith na nasa iyo, will bear fruit. Hindi ka trying hard to obey Him or hindi ka trying hard to do good works. Hindi. Kundi it will become part of your nature, divine nature, to obey God. Hindi yung pipilitin mo sarili mo na sundin ang Diyos. Hindi. Magiging bahagi ng iyong kalikasan na ikay mag-i-enjoy obeying God. Magiging bahagi ng iyong nature na binago ng Diyos, it will be a divine nature to obey God.
Sapagkat malungkot ka kapag hindi mo nasunod ang Diyos. Yun ang tunay na pananampalataya. Merong kakambal na pagbubunga. Yun ang sinasabi ni James, Apostle James, na faith without works or faith without bearing fruit. Yun ang punto niya. Cannot save you. At ang kagaya lang niya, yung paniniwala ng mga demonyo, naniniwala din sila kay Jesus eh. Nanginginig pa nga, takot pa nga kay Jesus. Pero hindi yun nagligtas sa kanila. Bakit? Anong klaseng faith ang meron sila? Pananampalataya na hindi kailanman magbubunga. Sapagkat sila kalaban ng Diyos, pinili nila na sila ay maging kalaban ng Diyos, sumama kay Satanas ang mga demonyong ito. Therefore, wala sa kanilang kalikasan ang magbunga. Wala sa kanilang kalikasan ang gumawa ng kabutihan. Wala sa kanilang kalikasan na maging tapat sa pananampalataya sa Panginoong Hesus. Pero meron silang paniniwala. No? Kaya lang yung kanilang pananampalataya, hindi pananampalataya sa pagkapanginoon ni Jesus. Because they disobeyed God and Jesus is not their Lord. No? Hindi kailanman nila naging Panginoon si Jesus. Ang pananampalataya na nagliligtas ay yung pananampalataya na si Jesus ay Panginoon ng ating buhay. At lilinawin po natin yan. Okay? Now, so hindi sapat yun sabihin nyo na, naniniwala ako kay Jesus. Naniniwala ako sa Diyos. Ano? Alam nyo ba na, isa example dito, ang mga religion nagtuturo na si Jesus hindi Diyos. Wala pong kaligtasan sa church o sa anong mga relihiyon na nagtuturo na hindi Diyos si Jesus. Sapagkat ang pananampalataya na tinatanggap ng Diyos para iligtas tayo ay pananampalataya kay Jesus na number one, Jesus is your Lord. Na si Jesus ay iyong Panginoon. No? Pangalawa, na si Jesus ay iyong Diyos. Pangatlo, na si Jesus ang tanging kaisa-isahan mong tagapagligtas, wala nang iba. Yan tatlong yan ang napakahalaga na dapat ay daladala ng pananampalataya ng taong gusto maligtas. So if you want to be saved, come to Jesus, believe Him. And isuko mo ang buhay mo, kaibigan, kay Jesus. Accept Him, believe Him, and accept Him to become your Lord, Panginoon ng buhay mo, to become your God. No? Jesus is God, at the same time, He is a man. But you must believe and accept Him as your God, at pangatlo, as your Savior. Yan ang mahalaga na huwag mong kalilimutan. Yung iba kasi, yes, sabi nila, si Jesus kanilang Panginoon. But they don't believe that Jesus is God. Ay wala kang salvation. No? At saka natin paliwanagin. Kasi ang hinihingi ng Diyos, na faith, belief, na you believe that Jesus is God. Jesus is Lord. Jesus is Savior. Now, dito, po-focus tayo sa pagiging Panginoon ni Jesus. Ano? So, ang paniniwala, basta paniniwala, hindi sapat yan eh. No? Kahit yung mga na-evangelize natin, one-on-one, Brad, naniniwala ka na kay Jesus? Ay, oo. Okay, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon. Hindi niya masyado naintindihan ang gospel. Hindi masyado na ipaliwanag. Okay, nag-pray siya. Tapos ikaw, paniwala ka, ligtas siya. Pero kulang pa pala. No? Deep within his heart, hindi pa pala niya na isusuko talaga ang buhay niya sa pagka-Panginoon ni Jesus. Akala niya, yung paniniwala niya, sapat na. No? Ganito po ang pagka-Panginoon ni Jesus. Ganito. Ito pag-uusapan natin. So, ano ang pananampalataya na nagliligtas? Yung biblical faith that can save us. Ito po yung tinatawag ng mga theologians din na salvific faith. S-A-L-V-I-F-I-C. Salvific faith. No? Pananampalataya na nagbibigay ng kaligtasan. Ang salvific faith acknowledge the Lordship of Jesus. Kinikilala po ng salvific or biblical faith na nagliligtas, kinikilala nito, kaya ito nagliligtas, kasi kinikilala nito na si Jesus ay Panginoon. No?
At sa pagkilala niya na si Jesus ay Panginoon, ito ay pagkilala na si Jesus ay Panginoon through obedience. Kung kinikilala mo at tinatanggap mo si Jesus na iyong Panginoon, you will obey Him. You will obey God. You will obey His command. You will obey His commandments. Kaya, acknowledging the Lordship of Jesus through obedience, ito po yung salvific faith. Salvific faith is doing the will of God. Ipamumuhay mo yung kagustuhan niya, yung kalooban niya. That is salvific faith. Ito yung pananampalatayang nagliligtas. Ang salvific faith is life fully surrendered to the Lordship of the Lord Jesus Christ. Kaya matindi po ito salvific faith. Na hindi kagaya ng demonic faith. Basta naniniwala kay Jesus. At ang salvific faith po bears fruit. It bears fruit. Anong fruit yon? Binanggit din nga sa Galatians chapter 5 verse 22 and 23. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, and faithfulness. No? Isa lang po ang tinutukoy na fruit doon, singular, kasi sabi the fruit, hindi fruits. Anong tinutukoy na fruit doon? Love. And when there is love in your heart, you will experience, sunod-sunod yan, kaya naging siyam joy, peace, long-suffering, goodness, temperance, faithfulness. No? Makaka-experience ka lahat ng mabubuting bagay na yon if you have that fruit, and that fruit is love. At alam nyo kung ano yung love na yun? It's Jesus. That fruit is the Christ-like character. That fruit is Christ-likeness. Kaya yung fruit of the Spirit, Galatians 5:22 hanggang 23, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, goodness, temperance, faithfulness. Those are the Christ-likeness or Christ-like character. Character ni Christ siya. And that fruit is the Lord Jesus Christ Himself. He is love. God is love. See? So, ang pananampalataya nagliligtas, automatic yan. Pag iyan ay tunay na pananampalataya, biblical faith or salvific faith, ang makikita at magmamanifest sa buhay mo ay fruit of the Spirit. You will become like the Lord Jesus Christ in His holiness, in His righteousness, in His character. No? Automatic magiging kahawig ka ng Panginoong Hesus kasi ang iyong pananampalataya ay genuine. No? Tunay na isinuko mo ang buhay mo sa Panginoong Hesus sa pagsampalataya mo sa Kanya. Therefore, you have salvific faith and you will become like Jesus. Magkakaroon ka ng Christ-like character or Christ-likeness. And that Christ-likeness is the fruit of the Spirit. Okay? So, yun po yan. Ulitin ko, ang faith na nagliligtas is biblical faith or salvific faith that acknowledge the Lordship of Jesus through obedience. Salvific faith, faith that can save us, always bear fruit with the fruit of the Spirit or with Christ-likeness or Christ-like character. The salvific faith, faith that can save us, is doing the will of God. Ano? He obeys God. Ano? It is life fully surrendered, fully acknowledging the Lordship of Jesus. That is salvific faith or faith that save us. Kaya kung hindi ka marunong sumunod sa Panginoon, wala kang salvific faith or wala kang biblical faith that can save you. Baka naniwala ka lang, kagaya ng mga demonyo, nanginginig pa sa takot. Pero hindi mo talagang totally isinurrender ang buhay mo kay Jesus to become your Lord. Baka nakisali ka lang. Baka nag-member ka lang ng church kasi nandun ang crush mo. Baka nag-member ka lang ng church kasi nandun yung pinupuntirya mo sa iyong business, iyong ano. O baka ang motibo mo ay para hikayati sa Bitcoin, Forex, at kung saan sa cryptocurrency or sa networking. Ibang motibo, meron kang paniniwala, pero paniniwala niya hindi magliligtas kasi iba ang motibo mo. That faith is not
the biblical faith or salvific faith that can save your soul from hell. Kasi walang acknowledgement sa Lordship ni Jesus, walang obedience, hindi ka natatakot sa Panginoon sa pamagitan ng pagsunod, wala kang Christ-likeness, you just believe, nakisali ka lang. At ang iyong faith ay kagaya ng faith ng mga demons, demonic faith. Faith that cannot save you. Naniwala ka lang. At hindi lahat na naniniwala ay maliligtas. Ang maliligtas lang, yung merong faith na nagbunga ng Christ-likeness. Okay? Kaya sabi ni Jesus in John chapter 15, verse 5 and 6, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, and I in him, bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Ang sino mang manatili sa akin, siya yung magbubunga. No? Ang sino mang manatili sa akin, siya yung nagbubunga. At yung nagbubunga, kaya nagbubunga kasi kagaya tayo ng mga branches na naka-attach doon sa vine tree. Ang vine tree, si Jesus. Tayo daw, yung mga sanga. So, kaya nagbubunga yun kasi naka-attach firmly sa pinagbumulan ng buhay sa vine tree. Eh, yung medyo may crack na, matutuyo yun hanggang sa hindi na magbunga. At yun, pag nakita nag-aalaga ng ubasan, pinuputol, tinatapon na sa apoy. Kasi pang-istorbo lang yun sa ibang mga sanga. Kaya sabi ni Jesus, ang nananatili sa akin, siya yung sanga na nagbubunga. Sino yung nananatili kay Jesus? Those who believe in the Lord Jesus Christ and obey Him. Those who believe and follow His lifestyle. Those who believe and doing the will of God. Those who believe, who are fully surrendered to the Lordship of Jesus. Yan po yung mga maliligtas. Yan yung sinasabing nananampalataya na nagbubunga. Okay? Kaya sabi ni Jesus, ang sino man manatili sa akin, those who obey Him, no? Siya yung magbubunga. At hiwalay sa Kanya, wala tayong magagawa. Sa verse 6, ituloy natin. If anyone does not remain in me, he is thrown away like a branch and dries up, and they gather them and throw them into the fire, and they are burned. Ito yung, sa last days, ito yung itatapon sa lake of fire. Mga manampalatan na kagaya ng sanga na natuyo at hindi nagbunga. No? Hindi nagbunga kasi hindi sila sumunod sa Panginoon. Hindi sila nanatili, nanahan sa Panginoong Jesus. Pag sinabing, those who remain in me or those who abide in me, that means those believers who continue to obey the Lord Jesus Christ, who continue to follow His footsteps and become like Jesus. Yun po yun. Now, liwanagin natin ang pagkapanginoon ni Jesus, no, para mas malinaw pa. Eh, sino ba maliligtas? Yung mga manampalataya na isinuko ang buhay nila sa pagkapanginoon ni Jesus. Sino maliligtas? Yung mga manampalataya na tinanggap nila na maging Panginoon nila si Jesus. Okay. Now, linawin natin to. Paano ang pagtanggap kay Jesus to become your Lord? No? Paano mo matitiyak na si Jesus ay iyong Panginoon? Merong illustration si Jesus, yung tinatawag na parable niya, ano? Basahin natin sa Matthew chapter 13, verse 45 and 46. Again, sabi ni Jesus sa kanyang parable, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold everything that he had and bought it. Ang kagaya daw ng kaharian ng Diyos ay ganito. Isang mangangalakal, isang businessman na sa buong buhay niya, hinahanap niya yung ano siya, mahilig sa sa collection, ano? Sa mga collector's item. Eh, ang paborito niyang collection ay pearl of great price. Naghahanap siya ng malaking perang, magandang perlas, no? Na willing niya na bilhin. Eh, umiikot siya sa buong mundo, negosyante siya. Isang araw, may nakita siya na perlas, pero mahal. Ang ginawa niya, no, ay ibinenta niya lahat ng tinatangkilik at
yung kanyang ari-arian, yung na pera niya ay lahat itinodo, ibinayad niya para lang mapasa kanya yung pearl na mamahalin, yung perlas na maganda. No? Imagine, buong pera niya, ibinayad niya doon sa pearl of great price. Mapasa kanya lang yon. So, ganito po yan. Merong nagbigay ng illustration, si Juan Carlos Ortiz. Ako'y bago pa man. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang classic illustration ni Juan Carlos Ortiz. Ano? At ikukwento ko ito sa inyo. Sabi nga, merong isang mangangalakal, businessman. Sa buong buhay niya, naghahanap siya ng magandang perlas. At sa pag-ikot niya, ay napadaan siya sa isang tindahan na nandoon ang mamahaling perlas na nakita niya. Pearl of great price, napakaganda. At sabi niya, ito yung hinahanap ko sa buong buhay ko. Tuwan-tuwa siya, sa wakas nakita ko rin to. Gusto ko itong bilhin at bibilhin ko ito. At tinawag niya yung manager, magkano itong perlas? Babayaran ko na, bibilhin ko na. How much? It's the pearl of great price. Mamahalin po yan. Okay, name the price, bibilhin ko yan. No? May pera ako, sabi niya. Talaga bang bibilhin niyo ito? Oo, mahal nga ho ito. Kahit na mahal, willing ako bilhin yan. May pera ako. Magkano ang pera niyo? Meron ako ditong 1 milyon sa bulsa ko. Ito. Ay, kulang ho yan. Kulang yan. Magkano ba yan? Mahal nga ho ito eh. Hindi, bibilhin ko. Magkano ba meron kayong pera? Meron ako sa bahay na nakatago na meron akong 50 million doon. Dalhin nyo rito. Dinala. Ito, 50 million. Akin na yung pearl. At mapasa akin na, sandali lang ako. Kulang pa yung 50 million. Kaya sabi ko sa inyo, mamahalin ito eh. Magkano ba talaga yan? Sabi nga, may pera pa ba kayo? Yun nga, nasa bahay na may 50 million, pero meron ako sa bangko. Meron akong 300 million sa bangko. Okay, dali nyo rito. Ha? Ganun kamal yan, ganun kamal. Pambihira ang mahal. Hindi, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko naman pinagpipilit sa inyo, mahal ito. Sige, dinala ang 300 million niya. No? Akin na yan, pearl na yan. Sandali lang hindi pa sapat. Kulang pa. Pambira, lahat ng pera ko naibigay ko na sa'yo. Paano ito? Pag uwi ko nga ng bahay, yan, pag uwi ko ng bahay, sasakay ako sa, may kotse kayo? Kasama yun. Yung kotse. Kasama ba yun? Sabi niya may kotse kayo. Akin na yung kotse. Sige, ito yung kotse. Ang bihira, sabi, akin na yung pearl of great price. Sandali lang ho, kulang pa yan. Naibigay ko na sa'yo pati sasakyan ko. Eto nga, magtataka ang misis ko. Bakit ko bibili niya na napakamahal at pati pera namin wala na. Teka, meron kayong misis, may asawa kayo? Meron. Kasama yung asawa nyo sa bentahan o sa pagbabayad. Ganun ba? Sige. Dinala yung asawa niya. Narito, sandali lang. Ito, wala na mag-aalaga sa mga anak ko, sandali lang. May mga anak ko, ilan? 3. Kasama ho sa bilihan yun. Ganun ba? Sige, dinala ang asawa na, dinala ang kasama ang mga anak. Ngayon, akin na yung mga pera nyo, akin na yung asawa, akin na yung mga anak nyo. At sabi nung mama, nung merchant, businessman, wala nang natira sa akin. Mag-iisa na lang ako sa bahay ko. Nawala na ang asawa ko, nawala ang mga anak ko, nawala sa sakay, nawala ang mga pera ko sa bangko, nawala na lang. Meron kayong bahay? Meron no. Kasali yun sa bayaran. Ganun ba?
Napakamahal naman. Hindi. Kaya nga take it or leave it. Sige, sige. Lahat, pati bahay ko, lahat. Ngayon, wala nang naiwan sa akin. Wala nang asawa ko, wala nang mga anak ko, wala nang ari-ari ako, wala na ang bahay ko, wala nang sasakyan ko, pati pera ko sa bangko, wala na. Pati tinago ko sa bahay na wala nang pera, wala na. Ako na lang mag-isa. Nagsosol sa buhay. Akin na nga ho yan, pearl of great price. Sandali lang. Kulang pa Bakit kulang pa? Hindi niyo ba alam, kasama sa bayaran, sabi niyo, nag-iisa na lang kayo. Kasama sa bayaran, yan sarili niyo. Kailangan kasama sa bayaran sarili niyo para mapasa inyo itong pearl of great price. Ganun ba? Wala na. Pati sarili ko, sige, napasa akin lang yan. Akin na yung pearl of great price. Sandali lang mapapasa inyo ang pearl of great price. Pero huwag niyong kalilimutan, ang sarili mo, ang misis mo, mga anak mo, sasakyan mo, ari-arian mo, bahay mo, pera mo, lahat akin na. Maliwanag ba? Oo, ipinalit mo yan sa pearl of great price. Maliwanag ba? Ikaw, kayo lahat, akin na. Ako ang boss mo. Ako ang Panginoon mo. Malinaw ba? Malinaw po. Malinaw po. Ito na ang pearl of great price. Pag-aari. Para sa iyo, ang pearl of great price is now yours. Naku, tuwan-tuwa yung mama. Tuwa. Sabi nung manager, sandali lang. Sapagkat ikaw, kayo lahat, pag-aari mo ay akin, ako susundin mo. Ako ang Panginoon mo. Opo. Ano mang sabihin ko, susundin mo. Wala kang karapatan na magdesisyon sa sarili mo kasi ako yung Panginoon mo. Lahat ng paplanuhin mo, lahat ng desisyon mo, idadaan mo muna sa akin. Kasi hindi mo na pag-aari ang sarili mo pag-aari ko na. Ikaw ay akin, ang asawa mo, mga anak mo, ang properties mo, ang possessions mo, lahat pag-aari ko na. Alipin ko kayo. At ako ang inyong Panginoon. Maliwanag ba? Maliwanag po. Sandali lang. Gusto ko maintindihan mo na bagamat ako'y Panginoon mo, hindi ako masamang tao. Mabuting tao ko. At sa katunayan, bagamat kayo lahat pag-aari ko, pero ipahihiram ko muna sa iyo. Lahat-lahat, pati buhay mo, pati asawa mo, pati mga anak mo, ibabalik ko sa iyo. Bilang hiram mo. Pero kung kalilimutan, lahat kayo ay pag-aari ko. Wala kang minamay-ari. Pati buhay mo, akin. Maliwanag ba? Maliwanag po, maliwanag. Teka, pag sinabi ko na, merong man of God na darating, sunduin mo, gamitin mo yung kotse ko na pagagamit ko sa'yo. Maliwanag ba? Magiging driver ka, susunduin mo. Pag inutos ko sa'yo, opo. Sandali lang. Pag sinabi ko may bisita ako, tutuloy sa bahay mo, mga lingkod ng Diyos ito, tatanggapin mo. Dahil bahay ko yun. Opo. Lahat ng sasabihin ko, susundin mo. Pag sinabi ko, gumising ka ng ganitong oras, alas 5, gigising ka. Pag sinabi ko, pumunta ka doon, kausapin mo, gagawin mo. Opo, maliwanag po. Ito na ang iyong pearl of great price. At kayong lahat, akin na. Mga minamahal, naintindihan niyo ba yung ilustrasyon na yun? Na nagpapakita na to receive that pearl of great price para mapasa iyo, kinakailangan isuko mo, ibigay mo ang lahat-lahat. And that pearl of great price, sino yun? Sino yung pearl of great price? Si Jesus. Ito sabi ni Jesus, so, pearl of great price. Meron bang talata na sususog na? Meron. Sa Revelation chapter 21, verse 21, ito sabi, sa langit,
may malaking gate. Ang gate na yon ay yari sa isang buong perlas. There are 12 gates in heaven at bawat gates ay yari sa isang malaking perlas. Ito sabi, and the 12 gates were 12 pearls. Each one of the gates was a single pearl. Napakaganda nung gate na yon, yari sa perlas. Ano? And the street of the city was pure gold, like transparent glass. Now, yung pintuan daw, yung gate ay perlas. Bakit perlas? Sumisimbolize, ang symbolic nito ay ang Panginoong Hesus. Bakit? Jesus is the pearl of great price. Bakit kamo? Sapagkat sa langit, pinakita, yung gate, yung pintuan, yari sa pearl. Eh ano representasyon ng pearl? Si Jesus. Bakit si Jesus? Kasi yung pearl na yun, siya yung pintuan. And one time sinabi ni Jesus, John chapter 10 verse 9, sabi ni Jesus, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. And I will go in and out and find pastures. And will go in and out and pasture. Ulitin na, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. And will go in and out and find pastures. Ako ang pintuan. Ako ang gate, ako ang pintuan. Sino man magsisipasok sa akin ay maliligtas. Magpapasok, labas siya, no? At makakasumpong ng pasturan. So, inamin ni Jesus that He is the door, He is the gate. At sa langit, siya pa rin yung gate. Tandaan sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. John 10:9, ang sabi, I am the door. At sa langit, He is the pearl of great price. Siya yung gate, siya yung door sa langit, at siya yung pearl of great price. Kaya sa kanyang parable, the pearl of great price is the Lord Jesus Christ. Na para mapasa iyo si Jesus bilang iyong Panginoon ng iyong buhay, ibigay mo lahat-lahat sa Kanya. Isuko mo lahat. At doon pa lang, pag naisuko mo lahat, ang iyong panahon, ang iyong time, ang iyong tangalan, ang iyong ugali, naisuko mo sa Kanya. Ang lahat ng ari-arian mo, lahat ng tinatangkilik mo, pati na iyong desisyon, pati na yung mga gustuhin mo, isinurrender mo sa Kanya, ibinigay mo sa Kanya. Only then can you call Him your Lord, your God, and your Savior. So mga kapatid, ganito ang pagkapanginoon ni Jesus. Surrender your whole life, your whole being to Him. Surrender your spirit, your soul, your body, your time, your desire, everything that you have. Surrender it all to the Lord Jesus Christ. At saka mo pa lang siya pwedeng tawagin, Panginoon ko. Panginoon ko, Diyos ko at aking tagapagligtas. Sino maliligtas? Yung mga mananampalataya na isinuko nila ang kanilang buhay kay Jesus, binigay nila ang lahat-lahat. Matamo lang nila ang pagkapanginoon ng Panginoong Jesus. We are now the servant of the Lord Jesus Christ. Imagine lahat ng tinatangkilik natin, pahiram lang sa atin ng ating mabuting Diyos. At anytime na sabihin ng Panginoon, yung pinahiram ko sa iyo, ibigay mo sa Kanya. Ay, ibibigay natin. Yung pinahiram kong pera sa iyo, ibalik mo sa akin. Kailangan ng church dahil merong gagawing ministeryo ang church. So, para mapasa iyo ang Panginoong Hesus, isuko mo lahat sa Kanya. He is the pearl of great price. Heavenly Father, maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito, sa iyo pong pagtuturo sa amin kung ano ang pagkapanginoon ni Jesus, na we are now your servant. We belong to you as your servant, as the servant of your love. At nagpapasalamat kami na ang aming Panginoon ay hindi masamang Panginoon. We have a good Lord, a good God, full of mercy, full of grace.
who remains faithful to us at laging tumutugo sa aming pangangailangan. Kinikilala namin ang pagkapanginoon ng Panginoong Hesus sa aming buhay. Kaya pala, Panginoon, sinabi na Apostol Pablo, kung ikay pupunta sa isang bansa, huwag nung sasabihin, pupunta ako sa bansa na yon, magtatayo ako ng business, mangangalakal ako, gagawin ko ito. Huwag. Kundi ang dapat nung sabihin, pupunta ako sa bansa na yon, at ako'y mangangalakal, gagawin ko ito, kung kalooban ng Panginoon. Ngayon, naintindihan po namin yung salita na yon. Dito, nalaman namin na wala na pala kaming sariling desisyon. Lahat ng desisyon namin, ipapaalam muna namin sa iyo. Lahat ng desire, lahat ng gusto namin gawin, ipapaalam muna namin sa iyo. Kung ito'y kalooban mo. Kapag hindi mo kalooban, hindi namin itutuloy ang aming desisyon. Kami po ay papasakop sa iyong kalooban because you are now our Master, our Lord. Kami ang iyong alipin. We are the servant of your love. At meron kaming mabuting Panginoon na nagmamahal sa amin. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo na maibahagi ng bawat isa itong katotohanan patungkol sa kapahiyagang ito na si Jesus ang Panginoon ng aming buhay. At sa lahat na magiging Panginoon si Jesus, sila'y magiging masunurin sa iyo, Panginoon. We will continue to follow Jesus. We will continue to obey Him because He is now our Lord, our God and our Savior. Maraming po salamat, Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, God bless you all. Amen.